Panginoon at narito tayo upang tayo po ay sama-sama na mag-aral ng kanyang mga salita, purihin siya at sambahin sa pamagitan po ng ating mga buhay. At katulad po ng nasimula natin last week ay tayo po ngayon ay nasa ating pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa mga character or mga tauhan sa Biblia kung saan makikita po natin yung pagkilos ng Diyos, yung mga katotohanan patungkol po sa kung sino ang Diyos na pinakita sa pamagitan po ng istorya, totoong nangyari sa tauhan natin pong pag-aaralan, at kung ano po yung mga katotohanan na maaari po natin makita at magamit sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At ngayong umaga po ay hindi na po bago sa inyo yung ating pong pag-aaralan. Siguro yung mga lumaki po dito ng Sunday School ay naririnig nyo na yung mga nag-Saturday class. Naririnig nyo na yung kwento na to. Maging hanggang sa ngayon, kahit na sa pag-uumpisa natin sa ating pananampalataya ay siguro, or hindi pa tayo nananampalataya, ay narinig na natin yung istorya na to. Kung sino yung tauhan sa Biblia na ating pong pag-aaralan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, Ama naming banal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, muli sa kalayaan na meron po kami, sa pribilehiyo na patuloy po namin na saliksikin, aralin, pagbulay-bulayan ng inyong mga salita. Salamat dahil meron po kami patuloy na pagkakataon na gawin ito sa pamagitan po ng inyong paggabay sa amin sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu na sa amin upang patuloy po namin na makita ang mga katotohanan sa inyong mga salita na amin pong magamit sa aming mga buhay. Ama, sa buong pag-aaral na ito, wala pong ibang maitaas, maluwalhati at mapapurihan kundi kay lamang po. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesus. Amen. Yan po. Yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay familiar, very familiar na po sa atin. Makita po natin dito yung title po ng ating pag-aaralan. Si Noe, ang baha at ang pangako ng Diyos. So, hindi naman po sa atin na bago kung sino si Noe. Hindi po si Kuya Noe nandun sa likod. Kapangalan niya lang po. Pero ito pong ating pag-aaralan ay libong taon na nabuhay. At dun sa buhay po na pag-aaralan po natin patungkol kay Noe, makita po natin kung paano po kumilos at nagpakilala ang Diyos sa sanlibutan. Okay? Si Noe ang baha at ang pangako ng Diyos na makita po natin sa 4 na kabanata po sa aklat po ng Genesis. Mula po Genesis chapter 6 hanggang Genesis chapter 9. Hindi ko na po sinama yung chapter 10 dahil ito po ay naglalaman po ng talaan pagkatapos po ng baha yung mga sumunod na lahi after po ni Noe. Okay po? So, hinati-hati ko po sa 4 na parte yung pong ating pag-aaralan. So, makita po natin sa Genesis chapter 6, 7, 8, at 9 yung pong buod ng ating pong pag-aaral patungkol po sa buhay ni Noe. Sa Genesis chapter 6, ang sabi po dito, ang kasamaan ng tao, ang matuwid na pamumuhay ni Noe at ang utos ng Diyos. Kung babasahin po natin Genesis chapter 6, dito po natin makikita yung mga katotohanan na ito. Binanggit po sa verse 5 ng Genesis chapter 6, ang sabi po dito, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkakalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. So makita po natin yung pag-uumpisa sa pagpasok po ng buhay ni Noe sa kalagayan po ng sanlibutan sa panahong ito. Binanggit po dito na gano'n na po labis o gano'n na po kasukdulan yung kasamaan po na ginagawa ng sangkatauhan. At dahil po dito, ano yung naramdaman ng Diyos base po sa ating binasa? Siya po ay nalungkot. At nagkaroon po siya ng pagsasabi na, bakit ba nilalang ko pa ang mga taong ito? At sinabi niya, dahil na gano'n na yung kalagayan ng sanlibutan, gano'n kasama, gano'n kamakasalanan, nabanggit niya na lilipulin niya na ang lahat ng tao. Ngunit, maliban sa isa. Ang sabi po dito, ang matuwid na pamumuhay ni Noe. Sabi po doon sa verse 8, sa mga nilalang niya, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya.
Mamaya po makikita natin sa ating pag-aaral, bakit po ba naging kalugod-lugod si Noe sa harapan ng Diyos. Meron po tayong katotohanan na babalikan po ang salita ng Panginoon. Ano yung naging dahilan kung bakit naging kalugod-lugod si Noe sa harapan ng Diyos. Bukod po dito sa katotohanan ito na masama na ang kalagayan ng sinlibutan, sobrang sama na ng tao, sobrang makasalanan ng tao, at nag-iisa lamang yung nakita ng Diyos na kalugod-lugod, binanggit pa dito yung isang ipinapagawa ng Diyos kay Noe. Ano po iyon? Yung paggawa ng arko. Bakit kailangan gumawa ng arko? Dahil binanggit po sa chapter 6 din, nalilipulin ng Diyos ang tao sa pamagitan ng baha. At sa pamagitan ng arko na gagawin po ni Noe na pagsunod niya sa specific instruction. Makita po natin, pag binasa po natin chapter 6, sobrang detalyado po. Eksaktong sukat, haba, eksaktong lapad, at eksaktong taas yung pinapagawa ng Diyos kay Noe. Para mailulan o maisakay yung mga ililigtas ng Diyos sa panahon na ito pagdating ng baha. Sa chapter 7 po, dito na po makikita natin yung sinasabi na po ng Diyos na paraan niya ng paglipol sa tao. Bago po dumating yung baha, inutusan po ng Diyos si Noe na magsakay ng mga hayop. So, magsasakay siya ng mga pares ng hayop upang pagkatapos ng baha ay magpatuloy yung pagkakaroon ng pagpaparami ng hayop. Bukod po doon, inutusan din po ng Diyos si Noe na isama yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, at yung mga asawa ng kanyang 3 anak. Makita din po natin sa chapter 7, binanggit po dito, ang pagliligtas ng Diyos sa pamilya ni Noe at sa bawat pares ng hayop. Makita po natin na dito sa 7 kabanata, yung pong pagdating ng baha, ito po ay hindi nalalaman. Hindi pa po nangyayari sa history ng tao. So, walang idea si Noe kung gaano ba kalaki. Basta sinabi ng Diyos, papaulanin niya ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa tuluyang lumubog ang daigdig sa tubig. At sa pamagitan nun, mamamatay na ang lahat ng tao, lahat ng hayop, maliban doon sa iniutos ng Diyos kay Noe na makasama doon sa daong. Wala siyang idea sa mangyayari, pero ano ang ginawa ni Noe? Doon sa binigay na instruction sa kanya, sumunod siya. Doon sa mga isasakay niya, sumunod din siya. Hanggang sa dumating yung baha at yung pagsunod niya ay nagdulot upang sila ay makaligtas doon sa baha. Okay? Genesis chapter 8 naman po, sinabi dito, ang pagkalinga ng Diyos kina Noe at sa mga hayop sa arko at ang paghupa ng baha. Kung babasahin po natin yung chapter 8, dito po natin makikita na after dumating ng baha, yung first verse dun sa chapter 8, sinabi po dito, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong, kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Simula doon sa kanyang pagpapahayag, simula po nung pinahayag ng Diyos kay Noe, yung paraan niya kung paano niya paparusahan ang tao dahil sa kasalanan, hanggang doon sa dumating na yung baha, nakikita po natin yung katotohanan patungkol po sa Diyos na meron si Noe. Hindi siya nakalimutan ng Diyos dahil binanggit po dito, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop. So, di ba kung titingnan po natin kasi yung design, para lang siyang box. Box lang po yung yung arko. Hindi po siya yung nai-imagine po natin na itsura po ng barko ngayon. Ano po itsura ng barko ngayon na malalaki? Kung nakakita na po kayo, yung shape na pag ganon, tapos yan, kung na-imagine nyo po. Tapos meron silang, yung mga barko, meron parang yung Titanic, alam niyo po yung Titanic, yung mga labasan ng usok para habang umaandar ay hindi maipon yung usok doon sa loob, sa ilalim at patuloy na umandar yung barko. Pero doon po sa panahon na ito, yung pong arko na pinagawa ng Diyos kay Noe ay box. So, yung specific na haba, lapad at taas ay, kung imagine po natin, ito ay parang image ng kahon. At kung ganun po yung itsura nung arko,
At wala pong mga bintana, wala pong mga pinto. Wala po bang bintana at pinto? Meron po. Meron lamang pong isang pinto na pinagawa ang Diyos at meron pong isang labasan lamang. So, doon po sa panahon na bumaha, makikita po natin na hindi si Noe yung nagtaas. Kung babasahin po natin sa chapter 7, makikita po natin na hindi si Noe yung nagsara nung arko. Kasi hindi niya kaya yon. So sobrang laki nung dimension, sobrang laki nung pagkakagawa doon sa arko, hindi niya kayang isara yon. At ganun din, kahit tulungan siya nung iba niyang kasama doon, ay hindi kayang isara. Ano yung mababasa natin dito? Ang nagsara po nung pintuan ay ang Diyos. Ibig sabihin, sa bawat utos na pinapagawa niya ay hindi nawawaglit yung pagtulong at pagkalinga ng Diyos sa kanya pong tao na pinipili upang gawin yung kanyang plano at misyon. Makita po natin na hindi pinabayaan ng Diyos si Noe simula ng pagkakatawag sa kanya hanggang sa mabuo niya. Kung titingnan din po natin yung kakayahan ni Noe, itong edad niya, hindi niya po kayang buuin yun kung sa panahon ngayon. Ilang taon na po si Noe nung binuo niya ito. Kung mababasa po natin sa chapter 6, siya ay 500 years old. Nung dumating yung baha, siya ay 600 years old. At nung humupa yung baha, siya ay 601 years old. Kung titingnan natin yung kalagayan, yung edad ni Noe, parang imposible na mangyari. Imposible na magawa niya ng siya lang yung malaking arko, imposible na maisara yung pintuan ng arko, at imposible na magawa niya na alagaan lahat ng mga hayop na naroon at yung mga tao na kasama niya. Ano yung makikita natin katotohanan dito? Na hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe. Na lahat ng nangyari sa panahon na ito ay merong pagtulong at pagkilos ng Diyos sa makikita natin yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos na kayang gawin ang lahat ng ayon sa kanyang kalooban. Kalooban niya na malipol ang lahat ng sangkatauhan maliban kay Noe at sa mga hayop na nakasakay doon. Kasi kailangan yun mangyari upang ipakita ng Diyos kung sino siya. Mangyari na sila ay nakaligtas sa malaking baha upang ipakita ng Diyos kina Noe kung sino siya bilang Diyos, mapagkalinga, na hindi sila pababayaan hanggang sa tuluyan ng humupa yung baha. At sa chapter 9, pagkatapos po nung lahat na nangyari, dito po natin makikita yung pakikipagtipan at pangako ng Diyos. Isa lamang po yung tipan na iniwan ng Diyos kay Noe at doon sa mga taong nakaligtas maging sa hayop. Ano po iyon? So, yung makikita natin, after the rain ay comes the rainbow. Dito po natin makikita yung kaisa-isang tipan na iniwan ng Diyos at pangako ng Diyos na iniwan sa sangkatauhan pagkatapos po ng baha, na hindi niya na gugunawin pa muli ang daigdig sa pamagitan ng baha sa tuwing makikita nila ang bahaghari, na tanda ng tipan at pangako ng Diyos sa sangkatauhan. So ano po yung makikita natin dito sa kabuuan ng istorya ni Noe? Kanina po binanggit ko, paano ba naging kalugod-lugod si Noe sa harapan ng Diyos? Meron po bang binanggit dito na kanyang ginawa kung bakit siya naging kalugod-lugod sa Diyos? Meron po ba siyang pinakita na naging dahilan upang maging kalugod-lugod sa Diyos? Isa lamang po yung napapansin natin. Sa lahat ng binigay ng Diyos sa kanya, kahit imposible, ano po yung kanyang ginawa? Siya ay sumunod. Wala siyang naging tanong kahit hindi niya alam yung mangyayari, kahit hindi pa niya nakikita yung mangyayari. Wala siyang naging tanong, kundi ang kanyang ginawa ay siya ay sumunod. At sa kanyang pagsunod, ano po yung naging bunga nito? Yung kanyang pong pamilya, yung kanyang sarili, maging yung mga hayop ay naligtas doon sa malaking baha na pinadala ng Diyos. At yung pagsunod na ito, hindi yun yung dahilan kung bakit sila naligtas. Ano po yung isang bagay na makikita natin? Ito po ay binanggit sa Hebrews chapter 11. Ang pagliligtas, ang dahilan po ng pagliligtas ng Diyos kay Noe. Sabi po dito, Hebrews chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita.
Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Doon po sa istorya sa Genesis chapter 6 to 9, hindi po binanggit na meron siyang pananampalataya. Pero po ano yung katibayan na meron siyang pananampalataya sa Diyos? Binanggit po dito, kahit hindi pa po niya nakikita yung mangyayari, kahit hindi pa niya naririnig or nakikita yung binabanggit ng Diyos sa kanya, pinatunayan ng kanyang pagsunod yung kanyang pananampalataya. Kahit hindi po binanggit na si Noe ay nanampalataya sa Diyos, kaya siya sumunod, na si Noe ay nanampalataya sa Diyos, kaya niya nagawa yung pinagagawa sa kanya ng Diyos sa Genesis chapter 6 to 9, yung kanyang pagsunod ay pagpapakita ng kung anong merong pananampalataya siya sa Diyos sa panahon iyon. Tinagin ko po kanina, parang imposible yung lahat ng bagay na iniuutos sa sinasabi sa kanya ng Diyos. Hindi po siya nakakita ng malaking baha. Alam niyo po kung gaano kataas yung baha doon? Yung pong pinakamataas na bundok dito sa mundo, tataas pa ng 25 feet. Ganun po kataas yung baha na nangyari nun. Kasi po, nabutas ang langit. Ang description po, nabutas ang langit. Bumukas ang lahat ng bukal. Tapos po yung ulan ng 40 days and 40 nights. Kaya po ganun kataas yung baha. Kaya wala po talagang makaliligtas at imposible talaga na merong makaligtas. Pero dahil sa pananampalataya na meron si Noe, yung pong imposible na mangyari at may sa katuparan ay naging posible at pinatunayan ito ng pananampalataya ni Noe sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. Ano po yung makikita nating bagay sa naging istorya ito ni Noe? Sa ating pong panahong iyon, kung titingnan po natin yung nangyari, si Noe, matuwid na tao, ang baha bilang parusa ng Diyos sa katauhan dahil sa kasalanan. At ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng bahaghari na hindi nagugunawin ang daigdig sa pamagitan ng baha. Sa ating pong panahon na yun, ngayon, tayo po bilang mga makasalanan, hindi po tayo iba doon sa mga tao noon na nalipol. Tayo din po ay mga makasalanan. Tayo ay karapat-dapat parusahan. Karapat-dapat tumanggap ng baha. Karapat-dapat na maparusahan dahil sa kasalanan. Dahil yun po yung karapat-dapat para sa isang makasalanan. Ngunit, sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus, yung pong imposible na mangyari sa atin na tayo ay maligtas, ay naging posible dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. At dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay naging posible na tayo ay maligtas doon sa baha o kaparusahan ng Diyos para sa taong makasalanan. At ano yung natatanging tipan na iniwan ng Diyos sa atin? Kung kailan Noe, ang tanging tipan na iniwan niya, yung bahaghari. Sa atin naman, ano yung natatanging tipan na iniwan ng Diyos upang sa tuwing makita natin yon, maaalala natin yon, ay hindi na tayo maparusahan. Ano po yon? Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang krus, ang libingang walang laman, at yung kanyang muling pagkabuhay. Natanda ng pagliligtas ng Diyos sa atin, natanda ng pangako ng Diyos na nais sa katuparan na yung pagbabayad ng kasalanan at hindi na tayo paparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Yun po yung magandang larawan na pinapakita doon po sa nangyari sa buhay ni Noe. Doon sa pagkilos ng Diyos, doon sa kanya pong mga instruction, sa kanya pong mga pangako na iniwan. At ganoon din po sa atin, naglalarawan ito. Sa kabila ng ating mga kasalanan, na karapat-dapat tayong parusahan, tayo ay iniligtas ng Diyos. Yung imposible na mangyari, naging posible dahil sa ginawa ng Diyos at yung natatanging tipan na atin pong inaalala, pinangahawakan na pangako ng Diyos sa atin ngayon ay yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Diyos. Nakapangyarihan ng Diyos sa atin na hindi niya na tayo paparusahan. Bukod po dito sa pagliligtas ng Diyos,
napatunayan sa pamamagitan po ng pananampalataya. Wala pong pagliligtas na mangyayari sa atin kung wala po tayong pananampalataya. Yun po yung makikita natin sa buhay ng bawat tauhan na pag-aaralan po natin. Kami po sa youth, pinag-aaralan po namin yung Hebrews chapter 11 ng mga tauhan at isa lamang po yung kanilang common denominator, pananampalataya. At ito lamang po yung pangahawakan natin na kaparaanan ng Diyos upang tayo ay maligtas. Maligtas sa tiyak na kapahamakan na karapat-dapat nating tanggapin. Katiyakan na tatanggapin natin ang pangako ng Diyos. Bukod po dito, nais ko po na tingnan po natin yung katotohanan patungkol po sa Diyos na pinakita sa pamagitan po ng nangyari sa history. Totoo po itong nangyari. Tulad po binanggit ko yung Berlin nung nakaraan sa kwento ni Jonah. Totoo po na mayroong malaking isda na lumunok kay Jonah. At dito din po, totoo na nangyari na pinakita ng Diyos at ginawa ng Diyos yung kanyang sinabi dito upang ipakilala kung sino siya sa sangkatauhan. Una, ang nais ng Diyos na ipakilala yung kanyang sarili sa pamagitan ng nangyari at sa buhay ni Noe, na siya ay banal at makatarungan. Sabi po sa Isaiah chapter 5 verse 16, ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat at sa pagpapakita ng katuwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Sa pamagitan ng nangyari noon, sigurado po, nakilala ng mga sumunod na lahi nung nagparami na po. Kasi after po nung baha, inutusan ng Diyos si Noe, maging yung kanyang mga anak na magparami. Okay po, at binigay sa kanila yung kapamahalaan ng matatakot sa kanila yung mga hayop. Yung kapamahalaan sa mga hayop na nakaligtas noon. At makikita po natin na pagkatapos po noon, sigurado pong nakilala ng mga tao. Siyempre po, yung mga tao po noon, ikinuwento kung paano kumilos yung Diyos sa kanila, kung paano nagpakilala yung Diyos sa kanila. At isa ito sa mga nais ng Diyos na mangyari na makilala siya bilang Diyos ng mga tao na sumunod. Sabi po dito, ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat at sa pagpapakita ng katuwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, hindi po pwedeng mag-exist ang kasalanan sa kanyang presensya. At ang kasalanan po, dahil siya ang Diyos na makatarungan, kailangan po itong bigyan ng parusa. Dahil ito yung katarungan para sa kasalanan. At sa pamagitan ng nangyari na paglipol, napatunayan na hindi nais ng Diyos ang kasalanan at merong katarungan dahil sa katuwiran ng Diyos upang hatulan ang kasalanan. Pangalawa, ang Diyos ay mapagpala. Sabi po sa 2 Chronica chapter 30 verse 9, mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh at tatanggapin niya kayo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Sa tingin niyo po, no, kung yung ibang tao ay nagrepent sa kanilang mga kasalanan, nakita ng Diyos yung kanilang pagsisisi, pagbabalik loob sa Kanya sa panahong iyon, panigurado hindi lamang po yung pamilya ni Noe yung makaligtas. Pero, iba po kasi talaga yung pinakita ng Diyos. Makita natin na dahil iba yung pamumuhay ni Noe doon sa mga tao sa panahon na iyon, si Noe lamang at yung kanyang pamilya na iniligtas ng Diyos, makita po natin na nakatanggap ng pagpapala at biyaya ng Diyos sa kabila ng kasalanan. At ganoon din po sa buhay natin. Kung bawat isa sa atin ay magbabalik loob, magsisisi sa kasalanan na atin pong ginagawa at patuloy po na susunod sa kalooban ng Diyos, tunay po na ipaparanas ng Diyos yung kanyang pagpapala, habag at biyaya. At hindi po yung kanyang kabanalan at katuwiran yung atin pong mararanasan dahil po doon sa nangyari sa panahon na iyon. At pangatlo, doon po sa istorya ni Noe, nais po ng Diyos na ipakita na siya po ay tapat sa kanyang pangako. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, kahit pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal
hanggang sa ika-1,000 lahi. Tunay po na pinanghawakan ito ng mga tao. Tunay ito na ginawa at pinakita ng Diyos. Kasi po wala nang ibang nangyari na baha pagkatapos po nun. Though meron tayong nakikita ngayong baha, pero hindi po yun yung baha na makapaglipol dito sa sanlibutan. Dahil kung ano po yung sinabi ng Diyos noon sa panahon ni Noe pagkatapos ng baha, ito ay nararanasan natin magpasa hanggang ngayon. At yung kanyang tipan, na binigay niyang tipan kay Noe, ay nakikita pa rin natin hanggang sa ngayon. Kaya po yung binabanggit dito na yung kanyang pagmamahal at ang kanyang katapatan ay mararanasan maging ng 1,000, maging sa ika-1,000 lahi ay tunay po na nangyari. Dahil ang Diyos ay nagpakilala bilang siya ang Diyos na tapat at hindi kayang sumira ng kanyang pangako. Ito po yung magagandang katotohanan na makikita po natin. Mamaya po pag-uwi ninyo or sa mga sunod na araw, pwedeng basahin niyo po ulit yung chapter 6 to 7. At tingnan niyo po kung makikita niyo po talaga yung katangian na ito ng Diyos na nais po niyang iparating sa atin ngayong umaga. Sa pamagitan ng istorya ni Noe, pinakita ng Diyos yung kanyang kabanalan at katarungan, katuwiran, na hindi siya nalulugod sa kasalanan. At merong karampatang parusa na nakalaan para sa isang makasalanan. Ngunit sa kabila nito, nakatangian ng Diyos na makatarungan, makatuwiran at banal, hindi niya iniaalis sa kanyang sarili yung kanyang katangian bilang mapagpala, mahabagin at maibigin na Diyos. Na kung tunay sa isang tao na siya ay magbabalik loob, magsisisi sa kanyang kasalanan at sasampalataya sa Panginoong Hesus, ay hindi kaparusahan yung kanyang tatanggapin, kundi pagpapala na binibigay ng Diyos na mapagpala at mahabagin. At ganoon din iniiwan ng Diyos sa atin na sa bawat pangako, hindi lamang po yung pangako ng kaligtasan yung makikita po natin sa Biblia, kundi daan-daang pangako na iniwan ng Diyos sa bawat tao na maaari po nating panghawakan. At yung pangakong ito ay tiyak na natupad na at tutuparin ng Diyos. At asahan po natin na ito ay hindi mababali. At mangyayari ito ayon sa tinakdang oras na inilaan ng Diyos upang mangyari at matupad yung kanyang pangako. Si Noe nangyari na sa atin. Anong pangako po yung pinanghahawakan natin ngayon? Pangako na siya ay muling paparito. Kukunin tayo, kasama doon sa kanyang kaharian. Pangako na hindi na tayo makakaranas ng paghihirap, ng sakit doon sa kalangitan kapag dumating yung pagkakataon na kasama na tayo ng Diyos doon. Pangako na yung mga nauna sa ating namatay, na mga kamag-anak natin, na mga kapamilya natin, na merong pananampalataya sa Diyos, ay muling bubuhayin ng Diyos sa kanyang muling pagparito at dadalhin niya doon sa kanyang kaharian. Pangako na tayong mga sumampalataya sa Kanya ay merong inihandang silid doon sa Kanyang kaharian. Pangako na yung ating ginagawang pagsalo-salo dito ay mangyayari din doon sa kalangitan. Pangako na nananabik ang Diyos sa atin na tayo ay makasama niya doon sa Kanyang kaharian. Kaya po, salamat sa Panginoon. Salamat po doon sa maikling kwento ni Noe. Totoong kwento na pinakita ng Diyos kung sino siya. Nakita po natin yung kahalagahan ng pananampalataya, kung paano magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, kung paano panghahawakan na sa kabila ng mga bagay na hindi pa natin nauunawaan at nakikita ng ating mga mata, ay patuloy tayo na susunod dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos. Kaya pupurihin at pasalamatan po natin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming banal, kami po ay purit nagpapasalamat sa umagang ito. Sa pagkakataon na meron po kami upang muli balikan ang tanging istorya ni Noe na nagpakita ng inyong katangian bilang Diyos, na kayo po ang siyang Diyos na banal, makatarungan at matuwid. Hindi niyo po nais na mamuhay kami sa kasalanan, kundi nais niyo po ng bawat isa ay magsisi, magbalik loob sa inyo
at kilalanin at tanggapin ang aming Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Upang tanggapin namin ang pagpapala na inyo pong inaalok sa amin ang biyaya, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na inyo pong binibigay sa bawat tao, sasampalataya sa aming Panginoong Hesus. Ganyan din po, salamat Ama dahil kayo ang siyang Diyos na tapat sa inyong mga pangako na inyo po itong gagawin sa inyong tinakdang panahon. Patuloy po namin panghawakan ang bawat pangako na nagagaling sa inyong mga salita dahil ito ay totoo at kayo ay tapat na Diyos na inyo po itong gagawin at isa sa katuparan sa aming mga buhay. Salamat po sa mga katotohanan ng inyong mga salita. Nawa po sa pamagitan po ng inyong mga salita ay patuloy po namin na magamit ito sa aming paglakad, sa aming buhay bilang mga mananampalataya hanggang sa araw na dumating na kayo po ay aming makasama na dyan sa inyong kalangitan. Salamat po Ama muli sa oras na ito. Patuloy binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba sa kilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat.